Gumagawa sila nagke-create sila ng iba't ibang klaseng uri na pwede nilang magawa dyan sa pamamagitan ng buhangin na yan. Yun na yung castle kanina na pinuntahan natin. Yan. Andito na tayo ngayon sa taas ulit dahil para ipakita ko sa inyo na yung kinukwento ko kanina na pagkahalimbawang high tide ay ganito ang mangyayari. Yan yung castle na pinuntahan natin. Yan, Petit B ang pangalan yan. At ito naman yung bundok na kinukwento ko na pinuntahan din ng maraming tao. Yan, tapos yan na yung high tide na dagat. Yan ang sinasabi ko na dito sa lugar na to ay delikado pagkahalimbawang high tide yung lugar na yan. May pagkakataon na high tide yung lugar na yan, kaya delikado rin pumunta dyan pagkahalimbawang papaakit na yung tubig. Yan, kaya alamin natin kung ano pa yung pwede nating mapuntahan dito sa lugar ng Saint Malo dito sa France. Dito tayo ngayon sa tabi ng gate dahil dyan sa lugar na yan, sa loob na yan ay mga school ng mga bata. Ayan. Yan sila. Yan ang itsura ng mga Franse. Yan ang mga itsura ng mga taga-France dito sa Saint Malo. Yan. School yan dyan, mga bata pa. Ayan, ang gagaling nilang ang galing nila magpasikat. Bye-bye! Kaya binidyohan ko yung school na yun dahil naalala ko kasi yung anak ko na si Helena Faith Muyko na nag-aaral na rin ngayon na medyo hindi ko masyado nasusubaybayan araw-araw dahil malayo kami sa isa't isa. Yung asawa ko kasi malayo rin, wala rin sa Pilipinas. Nasa Liborial. Nagbabarko rin tulad ko, kaya medyo hindi namin masyado naasikaso yung anak namin. Ang nag-aasikaso lang ay yung lola niya, yung nanay ng asawa ko. Pero may pagkakataon din na kailangan din ito yung school nila. Ayan. May pagkakataon din na makakabawi rin kami kung halimbawang ano man yung mga pagkukulang namin sa anak namin na si Helena Faith ay para sa kanya naman to lahat ng mga ginagawa namin para mabigyan namin ng kinabukasan yung anak namin at sa magiging anak pa namin dahil magkakaroon pa ng maraming kapatid yung anak ko na si Helena Faith. Ayan, andito tayo ngayon, naglalakad. Ito ang lugar ng mga butik, mga hotel. Dito na tayo ngayon ngayon bumalik tayo dito sa sa telescope na yan dahil subukan nating sumilip dyan sa galaxy para makita natin yung galaxy. Pero bago yun ay magpakapalit muna tayo ng pera dahil meron nga ako ritong coins na hinuhulog dyan na coin. Pero ito ay 2 euro. Magpakapalit muna tayo dahil 1 euro lang naman ang hinuhulog dyan sa machine na yan para makasilip ka rin sa loob. Pero magpakapalit muna tayo rito sa tindahan. Subukan natin magpapalit para makasilip tayo ron. Yun, bumalik na tayo. Tapos may tao nang nagtatry kung ano yung makikita nila dun sa kalawakan na to. Ayan. Pagkatapos nila ay tayo naman ang susunod na titingin dyan para makita natin yung kagandahan nitong galaxy. Ayan, balis, yan yung silang dalawa. Tumitingin yung nanay tsaka yung anak para makita yung kagandahan nitong galaxy. Oh, God, that's huge! Yan. Bali yan sila, mag-anak sila para tumingin dito sa telescope na yan. I know it's big, isn't it? Big, isn't it? Dad, the wall's massive. Yes. No, we're not talking about that. Dito naman sa gilid na pwedeng tambayan ng mga tao ay dito lang yung isang ibon na to. Yan. Dito sa lugar ng mga iba't ibang mga bansa ay hindi takot yung mga ibon na pumarot pa rito na kasama yung mga tao dahil hindi naman sila ginagalaw. Yan. Pero sa Pilipinas, kung sa Pilipinas yan ay na huli na yan. 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 Susubukan natin lumapit kung mahawakan natin siya. Lumalayo.
Kaya lang, lumalayo. Takot rin na mahawakan siya kasi baka... Yan ngayon, lalabas tayo. Ang ano natin ay nandito tayo sa barko. Hindi tayo nakaabot ng 19 kaya 21 na ngayon. Tapos ang huling ano natin ay 23. Ayan. Ngayong araw na to ay September 8 na ngayon. Tapos nandito tayo ngayon sa lobby dahil ayan, makikita nyo na ang flooring natin ay puro plastic na dahil mag-uumpisa ng mag-dry dock dito. Pero bago mag-dry dock, hi ma'am. Yes, hello. How are you? Fine, thank you. Getting ready for holidays? Yes. Yan. Isa yun sa mga, yun yung hotel director namin dito sa barko ng Legiaman. Yun, bago mag-dry dock ay lalabas muna kami kasama yung hotel director na yun sa lugar ng alamin natin ng Brest. Ayan, kung napapansin nyo ay lahat ng mga dinadaanan natin dito ay kinobera na ng mga plastic dahil malapit na ang dry dock, bukas na mag-uumpisa dahil lahat ng mga tao rito ay mga empleyado ay mag-uumpisa na magtrabaho. Yan, para hindi madumihan yung flooring. Ayan, bali nandito na tayo ngayon sa tender. Medyo madilim na kasi kaya wala na masyadong makita rito. Medyo malayo-layo yung pupuntahan natin papunta city. Ayan, ito yung mga kasama ko ngayon galing sa barko. Na ang ano natin ay alas 11 na ng gabi, ang last tender natin. Ayan. Pagkatapos na ito, bukas mag-umpisa na mag-dry dock, ang barko natin ay pupunta na ron sa city, itong puerto na to. Yan, kasama ko ngayon si... Wala po eh. Oo nga eh. Yan, halimbawa hindi tayo makapag-video sa labas, ay sa susunod na lang natin bibidyoan dahil ngayon medyo madilim-dilim na, wala na ata tayo masyado makita dahil walang ilaw tong camera ko. Kasama ko ngayon si Homer. Yan, papasyal kami ngayon dito. Yan, yung si Bunso. So, ano, kamusta? Ayan, isa yan sa mga kadete dito. Yan ang isa sa mga nag-ooperate dito sa, ano na yan, sa tender na yan. Ayan. Ngayon, nandito na tayo ngayon sa puerto ng Brest, dito sa France. Dito tayo magda-dry dock ngayon. Pero hindi natin alam kung saan banda ang location, kung saan banda ida-dry dock yung barko natin. Dahil bukas pa tayo pupunta rito sa puerto ng Brest, siguro banda ron pa. Kaya alamin pa natin ngayon kung ano yung pwede nating mabidyohan dito sa lugar ng France, dito sa Brest. Yan. Medyo madilim na kasi kaya wala na masyadong makita rito. Pero pupunta kami ngayon sa lugar ng city, dito sa lugar ng Brest. Ayan, ito yung mga kasama ko. Pupunta kami ngayon doon. Kasama yung boss kong si Sam. Ayan. This is my boss.